Marami lang talagang higit na mas mabait ng mga Pilipino sa bansa natin, uunlad ang ating bansa. Interesado ba ang Diyos sa pag-unlad na katulad ng ating naiisip na pag-unlad? Is God interested in the kind of flourishing and the kind of development that human beings think of as sign of development or progress? Paano natin malalaman? Ano ang sinasabi natin na tunay na maunlad ang isang bansa? Dapat mas mababa yung mga halos wala silang mga mahihirap. Dapat yung happiness index ng mga tao ay mataas. Di ba po dapat ganun? You find it very fascinating na isang ang bansa natin sa mahihirap na bansa sa Asia. And we compete as the most corrupt government in Asia. So ngayon, ito ang very interesting na pagnilayan. Dalawang bansa lang po sa Asia ang mas mataas po ang bilang ng mga Katoliko. Philippines, akala nyo isa lang, hindi, dalawa na. At sinong nakakaalam ng isa? Patrivia. Oy, may nakakaalam. Congratulations. East Timor. Timor-Leste. No? Ito po ay nag-ano po sila, no? Isang bagong bansa, originally part of Indonesia, and they separated. So, majority po sa kanila mga Katoliko. Now, very interesting lang na pagnilayan. Kung majority sa ating mga Katoliko, di ba po dapat maunlad na tayo bilang isang bansa? Pero para yatang baliktad, the more na hindi nagiging Kristiyano ang isang bansa, the more sila umuunlad. So kalimutan na lang natin. Yung pagiging Katoliko natin, ganun naman pala ang palatandaan. Why I can comment about that? Because I came from a country, no? When I was training for priesthood, sa isang bansa na according to the human standards, very developed country. And yet, you know what's in there? Ang dami niyo pong makikitang mga malulungkot, namamatay mag-isa at napakataas ang suicide rate. So ano ba ang palatandaan natin na malunlad na ang isang bansa? Kasi nakaka-apekto din po yun sa kung paano natin naunawaan ang ating pag-unlad. Interesado ba si Kristo sa pag-unlad ng isang bansa according to human standards? If we looked at our gospel reading, seemingly hindi po siya interesado doon. May narinig na siyang mga injustisya dito. Perhaps wrong judgment, kaya may namatay. And then, may bumagsak na tulay, hindi pala tulay, may bumagsak na, saan ito? Tore. Tawag ng sinuwa, may bumagsak, may nadamay sa pagbagsak ng tore. Dapat sana,
Kristo, nagpa-interview na. Hindi po tama ito, mga kurap mo, gobyerno na ito, dapat ito ganito, dapat ito ganyan, baka magmatak, tayo. Hindi po ganun ang naging reaction ni Kristo. And you constantly see that kind of response in our gospel. Sa pangyayari, no? He doesn't, especially kapag may nakikita siyang injustisya, if that is a very systemic ang injustice ng mga nasa gobyerno nila at the time, hindi po siya nagre-react agad doon. Rather, he focused the attention of the disciples to themselves. Pero kayo, kumusta kayo? Anong ginagawa niyo? Bakit po ganun? We have to understand, my brothers and sisters, God is building a new kingdom. And that kingdom is not of this world. He is more interested in building His kingdom than building the kingdom of this world. Huwag po sana natin kalimutan that the kingdom of this world will fall. We get so absorbed, enraged, preoccupied, and very stressed out sa nangyayari sa mundo ngayon na nakakalimutan na natin na hindi concern necessary ni Kristo na i-rectify, na i-rebuild itong kaharian na ito because He doesn't own this kingdom. The enemy, Satan, owned the kingdom of this world. Nagsisimula po si Kristo sa pagtayo ng kanyang bagong kaharian. And we get so preoccupied with that. The point, nasabi na natin na tayo ay mga relihiyoso, nagsisimba tayo araw-araw o linggo-linggo. Therefore, I have the moral authority to comment about everything. Na-notice ko po, no? Dumadami po yung mga Kristiyano. Na-notice ko po, dumadami po yung mga Kristiyano na nag-iingay online para daw sila marinig. Kaya lang napapahala po ako. Dahil oras-oras na lang po sila nagpo-post ng mga kung ano-anong reklamo. Nagtataka tuloy ako, may trabaho ba sila? And I know din, ng mga kung ano-anong mga reklamo, and I wonder, what kind of fruit you are communicating to the world? It's an arena, yung online world po, is an arena of people who doesn't know how to be quiet. It's an arena of noise. Parang pumapasok ka sa palengke na nagkukumpit ang lahat sa ingay. Do you think may makikinig sa'yo? Why I am highlighting that, my brothers and sisters? Jesus is reminding us we need to bear fruit. And if we are so preoccupied with other things, makakalimutan na po natin ang ating misyon. Ano sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Be very careful that you remain standing and you do not fall. Ano po ang gagawin natin? Therefore, kung parati na lang tayo ang nakikita natin are external evils. Yun na lang po parati ang nakikita natin. Reklamo na lang po tayo ng reklamo. Nakakabuti po ba yun sa ating kaluluwa?
we are invited by the church today to look at our own evil in our hearts. Baka po kasi masyado na tayong focus sa kasamaan na nangyayari sa mundo, nalalala naman talaga in such a way na aabot talaga in the point of destruction, so much so that Jesus has to come back again and save us all. And so masyado na po tayong focus sa nangyayari sa panlabas that we fail to recognize the evil that is happening inside. At bakit po natin pakikialaman masyado yung nangyayari sa labas para hindi natin makita ang kasamaan na nasa loob? Because we are not comfortable with that evil inside. Hindi natin matanggap na basag tayo, na kulang tayo, na limitado tayo, na kaya natin magkasala ng paulit-ulit. And we do not know how to handle that, kaya we distract ourselves from looking at the evils of other people. Babantayan mo na lang ang kasamaan ng mga kapitbahay mo para hindi mo makita ang kasamaan na nasa puso. You see why Jesus then was more strict to the scribes and Pharisees than to the sinners? Huwag po natin kalilimutan na mas istrikto po si Kristo sa mga nagsasabing banal sila kaysa sa mga makasalanan. Huwag po natin sabihin na dahil nagsisimba tayo linggo-linggo, mas mabuti naman kami, Father, sa mga doon mga nag-iinom-inom, mga drugs, hindi nagsisimba. Tingnan, kapatid, hindi nga sila nagsisimba. Hindi nga nila alam ang Ebanghelyo. Precisely, kaya ginagawa nila yun. Saan istrikto si Kristo? Sa mga moral elites. Sa mga nagsasabi na alam na nila lahat. Doon siya istrikto. Bakit? Dahil sinasabi niyong alam niyo na lahat, pero hindi niyo ginagawa ang dapat niyong gawin. Kaya sa pila papuntang langit, sino ang nasa hulihan? Mga pangit. Nasabi ko na po ito several times. But for some, kayo pa lang ito marinig, uulitin ko. Sa pila papuntang langit, kami mga pangit po ang nasa likod. And every time I speak like this, mas inuurong ko yung posisyon ko papuntang likod. Why? Because whatever I say, I must do. Kasi kung hindi ko siya gagawin, mas lalo ako mapupunta sa likod. Ganun po sa kaayusan sa kaharian ng langit. Kung sino yung higit na mas nakakaalam, sila yung higit na dapat ginagawa yung sinasabi nila. And so when I see comments or posts in Facebook, something like, kayo, nagsasabi kayong mga Kristiyano kayo, tapos sumusuporta kayo sa ganito, ganyan, kapatid, let us pause for a while, look and examine ourselves. Kumusta naman yung kasamaan na nasa puso mo? And so we understand that sometimes priests won't go in public in speaking out about evil. We need to speak out about evil. But what I'm saying is, we cannot do it every time. Bakit? Linggo-linggo po kami nakakarinig ng inyong mga kumisal. And then we thought, you will experience, buti na lang may seal of confession, you're safe. Hindi namin ikukwento niya, but what I'm saying is this, na makikita para namin, naku, yung isang tinitingala ko, pwede pala talagang magkaroon ng ganun kalalim na kasalanan, kaseryosong kasalanan, at napapaisip kami kaya, ako kaya. Anong karapatan ko ngayon na magsalita tungkol sa kabutihan kung may nakikita rin akong kasamaan sa puso ko? Napapaguntong hininga na lang kami mga pari. You see, we are all in this together.
Anong sinasabi ng simbahan sa atin ngayong linggo sa ating paghinilay? Kailangan tayong magbunga. Hindi pwedeng reklamo lang ng reklamo sa Facebook. Walang makikinig sa iyo, kapatid. Kailangan po talaga tayong magbunga. At kung masyado tayong distracted sa bunga ng iba, baka hindi na natin nakikita na nasisira na yung tayo bilang mga puno. May sakit na pala tayo. And that is the invitation of the church today. That we look at our own trees bilang mga puno. Tingnan natin ang ating mga sarili, baka may mga sakit na tayo. May mga aphids na, may nabubulong na area na dapat nang tanggalin para mamunga ng tunay. Baka kailangan na natin ng mataba. Hindi natin namamalayan dahil marami tayong distracted sa nangyayari sa mundo. Let us give time na magnilay, manahimik ngayong panahon ng Kwaresma at pagnilayan ano na ang nangyayari sa ating puso. Let us be careful, my brothers and sisters. The evil that we see outside might be a reflection to the evil inside our hearts. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, na baka ang nakikita nating kasamaan sa labas ay refleksyon lang sa kasamaan na nasa ating puso. Naway habagan tayo ng Diyos. Amen. Please all stand to profess our